As I'm saying, lumalaki po ang costing kapag lower package. Quality, that is the best seeds na pwede mong itanim sa market mo. Kaya ka nandito kasi you're looking for a good quality, for a good business partner. Yung value kasi ng service na ibibigay namin sa'yo, pang ganyan yung amount. We have a cheap client, sophisticated client, discount client, and we have a good ticket client. Pansinin mo yung mga high-profile client, hindi tumatawad, andali ka usap, hindi naubos oras mo. A good high-ticket client, bumibili yan through knowledge and emotion. Sa market price, tubig dito sa La Union, 30 pesos. Kaya nga si Watermax, kahit nasa Pangasinan lang, po gusto ko, high-quality customer rin pupunta dito. Kagaya nyo, mga client ko kanina, taga-Ormoc pa. Pang-anim na po kayo ngayong araw eh. How much you wanted to sell your water? 30. Alfred, magkano ang expenses ko dyan? Kapag sa 9, mas maliit ang expenses kasi 200 container lang. O ngayon, sir, ang tanong mo kanina, ilan yung ROI? O pinag-uusapan pa lang natin dito, 200. Eh, ang mga client ko, minimum 400 container. Sa Palawan, may client ako dyan, maabot ng 800 to 1,000 container daily. Ang tanong mo kanina, ilan ang tao? Kailangan isang refiller kapag ka nag-100. Dalawang refiller pag nagda-200 na. Sir, speaking of ng tricycle, po-provide din kayo na Nagagawa kami ng sidecar. Ang ganda ng sidecar. Hindi na baling hindi masyado maganda yung building mo. Basta yung pan-deliver mo maganda. Kasi yung pan-deliver mo yung nakikita eh. Natutuwa ako, ma'am, yung mga comments sa YouTube, sa Facebook. Sir, 5 years na yung water station ko, 8 years na yung water station ko. Hanggang ngayon, kumikita pa rin. Ito pinapakain ko sa pamilya ko. Kapag laundry business, ma'am, kailangan mo talaga maganda presto. Kasi ito, ma'am, kailangan naka-display talaga. Game. Doon tayo sa package 9, ma'am. opo. Pag installment, wala pong tubo, 478. Pero ilitas mo na yung tubig sa Yes, lahat. Automatic yan. Kahit anong package ang bilhin mo yan, tetesta rin namin tubig talaga. Kasi ang testing ng tubig, ginagawa po namin yun para lang humaba yung lifespan ng machine, mapasarap yung nasa ng tubig, maayos namin. Yun ang reason kung bakit namin tinetest yung tubig. Siyempre, kung ano man yung napili yung makina dyan, of course, kailangan mapapwede namin yun. Kailangan makapasa tayo, hindi tayo bumagsak sa sanitation. Sayang naman investment. Wala naman po kami bumabagsak, lahat po pasado. Kaya lang po, ang problema kasi, as I'm saying, lumalaki po ang costing kapag lower package. Kagaya na-explain ko kanina. Ay, okay. Nalimutan mo agad. Option C. Option C, down lang po kayo ng 234,000. Tapos may monthly amortization kayo ng 9,700 plus. Kahit compute mo, walang tubo yan, ma'am. Walang interest rate. Mas priority yung cash. Hindi naman. Kung sino yung unang nag-reserve, doon ako. Ano ang reservation mo? Yung down payment, kalahati lang. Hindi mo pa pa-installment yun, sir? Installment naman, ma'am. Yung ice maker mo. Pinapa-installment, 6 months to pay, ma'am. Sa akin kasi, idadagdag ko na lang. Lalagay mo na lang. Ano, i-deliver nyo or Siyempre, di-deliver namin yan. Ma'am, ang bigat nun, boom truck ang magdadala, no? Pakalaki, tonelada yun. Hine-crane yun, no? Pag meron ka nun, ma'am, masabi mo talaga, ice plant ka na. Talagang legit na yeluhan ka na talaga. patay naman ako sa permit nun. Hindi, may ganyan ka na eh. Malaki ang permit namin sa Bangar. Quality, that is the best seeds na pwede mong itanim sa market mo. If you plant a good quality sa business mo, expect mo harvest ka rin ng good quality. Good feedback, good service, and everything. Kapag ka ganun, kahit sabi mo maliit ang kita, but you getting a good service, syempre pang matagalan na partnership yan. On other hand, sabi ko nga, kung iba pala yung takbo ng direction mo, syempre kapag ka pangit ang tinanim mo, aani ka rin ng pangit. Hindi tatagal. Kaya nga sabi ko sa amin, kaya ganyan ang price namin, kasi ang gusto namin, ayaw namin ng cheap customer eh. Kaya nga mga tumupunta rito, bihirang-bihira po tumatawad. Kasi bakit ka tatawad? Eh, you're paying for the quality. Isipin mo, taga Mindanao ka, taga Hulu-Sulu ka, taga Cebu ka, dumayo ka ng Pangasinan just to buy a Watermax, just to buy our product. Kaya ka nandito kasi you're looking for a good quality, for a good business partner. Yes, alam naman natin na, oy, Sir Alfred, sa canvas namin, mas mura sa ganun. Dudun ka. Kasi hindi ko naman nahabulin yung, yung pera mo eh. Kasi kung may pera ka, may pera din naman ako eh. Ang point ko, yung value kasi ng service na ibibigay namin sa'yo, pang ganyan yung amount. So, wag kang humingi ng discount. Kasi iba po yung services nun. Ganun siya. Di ba kayo? Meat products kayo. May mga clients din kayo. Most of your clients na matawad, yung mga humihingi palagi ng discount, sila po yung mahirap kausap. Ay, totoo.
Sa marketing natin, kasi mga businessman naman tayo, so let's talk about how we do a market. I divided the client into 4. We have a cheap client, we have a sophisticated client, we have discount client, and we have a good ticket client, yung mga high-end. Ano mo pinagkakaiba ng 4 na yan? Yung mga cheap client, they want discount, they want to take everything from you. Halos wala ka nang kitain. Yung sophisticated client naman, they are the person that lahat yan metikuloso. Alam nila lahat yan. Well knowledgeable yan sa binibiling produkto. Parang ikaw, sabi mo, sir, naka-PLC pala to. Ay, ito maganda to. Ay, pwedeng maganda to. Sophisticated client ka. Alam mo na yung mga binibenta ko actually. So kayo yun. Kaya po kayo nandito eh. And you also a good ticket client kapag hindi ka tawad ng tawad. So anong difference ng mga yan? Ang mga discount client at ang mga cheap client, ang diskarte po niyan, gusto niyang ubusin yung oras mo, gusto niyang maka-discount, na halos o ikaw wala ka nang kitain. Kung ako, itatanim ko yung gano'n, ubusin ko yung oras ko noon, paano yung mga good ticket client ko? Paano sila? Paano kayo na hindi tumatawad? So sa business natin, gano'n din ako pumili. Nere, kayo, nagtayo kayo ng ice plant, nagtayo kayo ng water station. Siyempre, ang gusto niyo, good ticket client. Ayaw niyang tawad ng tawad. This is my yellow, this is my price. This is my water, this is my price. So ako masusunod kasi ito yung value ng service ko. Hindi ito pang 15 pesos, pang 30 pesos yung tubig ko. Parang ganon. Kung namimili ka ng good client sa 4 na yan, cheap client, dun ka ba? Yun ba ang hahabulin mo? Or yung good ticket client? Kaya kayo nandito ngayon kasi sabi niyo kanina, sir, gusto namin maiba, gusto namin quality, gusto namin service. Kasi yun yung orientation ninyo which is very good sa business. Na gusto niyo yung mga tao na pagka, kunyari, sir, ang client mo, high profile. Pansinin mo yung mga high profile client, hindi tumatawad, andali ka usap, hindi naubos oras mo. Sa meat products din, sir. Ganon, di ba? Quality kasi yung binibigay Yes. sa kanila, kaya hindi sila tumatawad. Alam nila, umorder ako sa'yo ng steak. Ang ganda ng quality ng steak mo. Order ito ko sa'yo. Hindi ako tatawad kasi ang ganda ng quality. Oh, ganun din. Sa tubig, ganun din. Sa yellow, ganun din. Tsaka sir, ma'am, yung branding napaka-importante din kasi. Okay, maganda na yung branding mo. Siyempre, the product will always tell kung ano tayo. If you have a good branding, kailangan yung product mo, make sure it's good. In the long run, kahit sabihin mong, ang ganda, kilalang kumpanya, pero pangit yung product. Kahit anong galing mong magsalita, kahit anong galing mong mag-vlog or whatsoever, walang kwenta lahat yan. Magkakaibigan tayo nung una. Nung pangit na yung product ko, minumura na ako at my back. A good high-ticket client, bumibili yan through knowledge and emotions. If you have a good knowledge, maganda yung business, maganda binibili mong makina, you buy it with emotions. Agay si ma'am, timo daming alahas. Pagtingin ko pa lang, wow, respeto. Uy, ma'am, mag-down ka na. Ma'am, maganda yung postura mo, ma'am. Ang compliment ko dyan, nagdadagdag ng confidence sa atin yan. Kung maganda ka manamit, maganda ka pumorma, mapostura ka, it will add confidence. And also sa akin din, ganun. Sa akin nga, simpleng watch lang, nadadagdagan ng confidence ko eh. Pag wala akong watch, feeling ko parang may kulang ako eh. So the point is, we're buying a good quality products kasi gusto natin ng respeto. Magkatayo ka ng water station business. Yung machine mo, hindi mo alam kung sinong bumuo, hindi mo alam kung paano nabuo. Ngayon, paano ka nagkaroon ng confidence na i-market yung sarili mong negosyo? O yung mismong processor ng makina mo, ng negosyong tinayo mo, hindi mo alam kung paano binuo. Na yung tubig ng gagawa niyan, yan din yung magsisilbing yelo mo. Di ba? Oh, tatayo ka, sabi mo, gusto mo maglagay ng ice business. So ano yung tubig na ginamit mo? Watermax yun eh. This is the Watermax and this is the ice of Watermax. Gusto mo ng unique, gusto mo ng kakaiba, gusto mo ng quality, eto yun. Pero hindi kami mura. High ticket din kami. Sabi ko nga, high-ticket customer din ang hanap natin. Tsaka sabi ko nga, pag high-ticket nga ang customer na hanap mo, hindi sasakit ang ulo mo sa negosyo. Kagaya ko, napansin nyo ba sa vlog ko, sir, hindi masakit ang ulo ko? Di ba? Napapansin nyo? Bakit? Kasi high-ticket yung mga customer ko. Ngayon, yung mga customer na tawad ng tawad, sorry, I don't have time for you kasi marami pa akong kliyenteng kailangan na sikasuhin. I have lots of customer na high-ticket valued customer ko na ipa-priority ko. Kaysa ikaw, tawad ka ng tawad, dinidevalue mo yung value ko. Ganoon ako mag-market at ganoon din ako makipag-usap, ma'am. Gusto ko i-apply nyo rin yan sa business ninyo. Tatayo ka ng yelo, tatayo ka ng business na tubig. Ma'am, tinatawaran yung tubig mo, 30 pesos na nga lang ang presyo, gusto pa gawing 25. Hindi yun yung tamang customer para sa'yo. Yun yung point. That is the whole point. Magma-market ka ng tubig, right? Si ma'am, mag-i-business kasi ng tubig. Sorry, sir, tubig muna ako. Sa market price, tubig dito sa La Union, 30 pesos. Pero si ma'am, dahil high ticket ang tinatanim niya sa kanyang lugar, 35 ako. Mas mahal. Ngayon, alok siya. Yung tubig ko, Watermax, so this is 35 pesos. Sabihin niya, ang mahal dito sa kabila, 30 lang. O hindi yun yung tamang client para sa'yo.
Iwanan mo. Kasi there are the right customer for you. Sa 5 piso, tatawarin ka pa. Sila yung mga marereklamo. Eventually, kapag nabigay mo na lahat ng serbisyo na gusto mo, syempre, dugo at pawis ang puhunan natin yan eh. Every business may risk. Nag-deliver yung tauhan mo. Alam mo ba yung pagbiyahe pa lang noon, risk na yun? Na kapag may nangyaring masama sa tauhan mo, binangga na bangga, wag naman sana, cargo mo yun. Na hindi mo nakukompute sa expenses mo. Kaya ako naniningil lang ganyan, I want to give you the premium service. At kung may mangyari sa tao ko, dapat may take care of ko yan. Kailangan maingatan ko yan. And that will forlong our business. Sa halagang 5 piso, nadidevalue na tayo. How much more kapag kamalakihan na? Babalik tayo sa unang sinabi ko. Magtatanim ka ng buto na cheap customer o cheap client, natutubo ng high-ticket client. Hindi po ganun. Kung ano yung tinanim mong cheap din ng customer mo. Kung nagtanim ka ng high-quality client din. Kaya nga po kayo nandito ngayon eh. Kaya nga si Watermax, kahit nasa Pangasinan lang, kahit di ako nag-branch kung saan-saan sa Pilipinas, kaya ko naman mag-branch eh, pero di ako nagba-branch. Kasi nga po, gusto ko, high-quality customer rin pupunta dito. Kagaya niyo, taga-Cabartuan, dumayo kayo rito. La Union, dumayo dito. Mga client ko kanina, taga-Ormoc pa. Pang-6 na po kayo ngayong araw eh. Gulat nga kami, sir, dito kaya talaga idaan. O, di ba? Kita nyo, parang bundok, di ba? O, sila, liko pa sila, o. Ang daming businesses, nasa sentro ng kalakalan. Pero bakit dito pumupunta ang mga customer? Kasi I'm offering a high-ticket business. Tignan nyo yung Facebook niyo, walang binibentang Watermax sa second hand. Sir, ganito, bumili ka sa akin ng machine. Ngayon, pagbili mo ng machine sa akin, hindi ka kumita. Nakapost na yan sa Facebook, for sale, water station or whatsoever, di ba? Reason of selling, mag-a-abroad. Tignan mo, wala ka naman nakitang for sale na Watermax. Every week ang nilalabas ko dito. 80 units every month ang nilalabas kong unit dito. 17 years na po kami sa industriya. Ilan libo na po yung makinang na-install ko. Tignan mo kung may second hand na binibenta. Ibig sabihin, good quality. Siguro, bibenta man yan, mga 12 years old na makina. Huwag mo nang bilhin yun, sir. Kawawa ka na rin. Kung may bibenta man, bawin-bawi na yun, ma'am. Kung masipag ka, sir, mabilis ang ROI. Yun ang totoo nun. Ang kukumpute natin kasi, ano ba target goal mo sa negosyong to? Sa yelo kami. Yung tanong mo kasi, interesting yun para sa kay ma'am. Ano yung target mo, sir, sa tubig? Siguro sir, mga 200 200 bottles. gallons per 200 containers yun. On 200 containers, how much you wanted to sell your water? Sa atin, 25. 25? 30? Oh, sabi ko nga sa inyo, ma'am, kapag cheap, maraming benta, pero masakit sa ulo. Sabihin mo ng 30. Ang target ni sir ay 200. I-times natin sa 200. Ito per day, no? 6,000 pesos per day yan. Ito lang yung sa'yo, sir. I-multiply mo sa 30. 30 kasi ang water station, pangit yan pagka sinasara mo ng linggo. So, dapat 30 days ang operation. Para makuha mo yun, sir, ang sikreto naman natin, yung mag-day off ng linggo, pag day open mo ng Sabado, para may karelyebo, alternating. Pwede po yun. Sunday talaga. half day, Sunday. Okay lang yun. Yung sa inyo po, okay lang po yun. Ang point ko sa mga tauhan natin, pwede na silang pakiusapan. May mga religion na bawal magtrabaho ng Saturday eh. Sabihin na natin ganun. 180,000 po ito within a month. Kung kumikita ka ng gross sale mo, 6,000 pesos daily, i-multiply mo na lang sir sa 30, this is 180,000 pesos. Gross sale po ito. Ngayon, ang pag-uusapan natin, Alfred, magkano ang expenses ko dyan? Di ba? Anong klaseng machine? Ang next na tanong ko naman. Kapag sa 9, mas maliit ang expenses kasi 200 container lang. Payat to. Kumbaga, maliit lang to. Ang kuryente nito kapag package 9, umaabot lang ng 2,000. Kuryente yun. Kapag package 4, umaabot ka ng 6,000 to 8,000 pesos. Alam niyo na, yung package, no? So, for example, package 9 yung kinuha, kagaya ni ma'am, sabi niya, gusto niya package 9. I-less ko yung 2,000 dito na kuryente. O ano pa i-less ko, sir? Manpower. Manpower, sabihin mo na, pinapasweldo mo sila ng tag 15,000. Refiller tsaka delivery boy. O, dalawa yon. So, magkano yun? 30,000. So, less natin yung 30,000. May 148K ka pa rin. Magkano ang renta? 10,000, sabihin mo na. Kung maganda yung pwesto. Pero ang water station, kahit di ka magrenta, dahil services naman yan, okay lang kahit nasa bahay lang yan. Wala naman po nagpaparefill na sa shop. No? Puro deliver kasi, ma'am, bubuhatin mo ba yung galon papunta? Kahit si sir ayaw mo utusan bumili ng tubig doon yan. Di ba? Magre-reklamo ako, pag-inutusan. Oo, di ba? Bigat-bigat ka man yan eh. Bawas mo na lang, ma'am, 10,000 kung nagrenta man kayo. Isip pa tayo ng gastos. Gas. 138. Sa gas po, kung pan-deliver lang po, kung tricycle ba, 100 pesos, kaya nang makaikot ng 200 container kasi 200 container lang kinukompute natin. Tricycle lang naman usapan, ha? Hindi four wheels. 220 to 200, 150 pinakamababa na
Pero malalayong biyahe na yon. Tricycle po kasi to, ma'am. Saka depende sa lugar. Pag maraming ahunin, malalayo customer mo. Kaya nga sinasabi ko, pag nag-water station ka, isaturate mo muna yung malapit mo, yung vicinity mo, para yung galon mo hindi sabog-sabog, hindi kung saan mo kinukuha. Kung kumpitin, 100 pesos, i-multiply na lang natin sa 30. So that's 3,000, ma'am. Bawas natin yung 3,000 pesos. May 135,000 ka pa rin. Bawas natin yung mga selyo-selyo, less 2,000. Ano pa, ma'am? Plastic. Bawal ang plastic sa kanila eh. Plano namin pa-customize pa yung plastic. Plastic. Ayun nga po yun. Nagpa-customize ka ng plastic, tapos naningil ka ng plus 10 pesos. Dapat ganun. O kasi nagpa-customize ka eh. Yun yung point ko. Kapag you're offering pakulo sa inyong negosyo, ma'am, ipaparehas mo ba sa 25 pesos? Siyempre, hindi. Nag-customize ko, pinalastic ko yung sa akin. Ang ganda-ganda ng presentation ko. Tapos 25. Pang 35 pesos yung tubig ko. Yun yung sinasabi ko, ma'am. Kaya nung binanggit mo sa akin, Sir Alfred, gusto ko kasi I want a unique business. I want a quality business. You're in the right company. Inline tayo parehas. Kung magkakaintindihan tayo doon. Anyway, back tayo. So, 130 na to. So, sabihin mo na, sir, nakupitan ka, nabutasan ng gulong, kung ano-ano pa. Ibawas mo na lang, sir, yung 33,000. Kung saan na napunta yon. So, may 100,000 pesos ka per month. O ngayon, sir, ang tanong mo kanina, ilan yung ROI? Eh, sir, 200 pa lang ang kinumpute natin, sir. Kung may malinis tayo na 100,000 net income sa water station to, sir, 100,000. I-multiply mo na lang sa 12. In 1 year, 1.2 million. Ang tanong, magkano investment mo sa tubig? 700,000, di ba? 1 million, sabihin mo na, kasama building. O, sir, actually, yung investment mo sa pagpapagawa ng building, kung sa bahay mo yan, hindi kasama dapat sa puhunan yan. Kasi ano yun home improvement yan. Ang kukumpitin mo lang, machines, tsaka yung galon, yun lang ang kukumpitin mo dyan. Pero kung improvement ng renovation ng bahay or whatsoever, that is not included sa investment. Pero syempre, ilagay na rin natin, 1.2 million good enough business para sa 1 year ROI. Pero sir, ang pinag-uusapan pa lang natin dito, 200. Eh, ang mga client ko, minimum 400 container. Kung gagawin kong 400 to, pwedeng maging 6 months ROI ka. Mga target ko talaga, sir, mga 1,000. Ako, marami akong client, ganon, 500. Sa Baguio, may client ako, 1,500 container daily. Sa Palawan, may client ako dyan, umabot ng 800 to 1,000 container daily. Ako, yung sarili kong water station po, hindi pa po ako full-time doon, 700 bottles daily. Kaya ko po yun. Ilan delivery, sir, pagkaganyan? Ang ginagawa ko ganito, ang isang tricycle, kailangan quota ko dyan, 100 lang. Mag-hire ka ng isang delivery boy, bigyan mo ng quota, 100 bottles daily. Sabihin mo sa kanya, within 3 years, sa'yo na yung tricycle na yan, sa'yo na yung motor. Kasi after 3 years, masisira-sira na rin yun, lalo kung di niya ingatan. Para ingatan niya. Kumbaga, ganun din yun Madedevalue na rin yun. Pamigay mo na sa kanya para ingatan niya. Ang kagandahan, pag ginanon mo, sir, hindi ka mag-iintindi palagi sa maintenance kasi iniingatan niya dahil, after 3 years sa akin na ito, bibigay sa akin ito ni sir. Kahit kung pumirma ka ng kontrata sa kanya, boy, kamo, pag tumagal ka sa akin 3 taon, sa'yo na yan. Pirma ka ng kontrata sa akin, 3 years. After 3 years, sa'yo yan. Bigay mo sa kanya. Ngayon, di-deliver siya. Sa experience ko, yung 100, 4 hours tapos yan. Mabilis lang deliver niyan. 4 hours tapos, maximum na yun. So kahit half day lang siya, o sige, uwi ka na, buo sahod niya. Kasi nakakota na siya. Anong advantage nun? Fast delivery ka. Yung customer mo, tuwan-tuwa, ang bilis mag-deliver, kinuha lang ng alas 8, deliver ng alas 10. Ngayon, sir, ganito. Ang tanong mo kanina, ilan ng tao? Kailangan. Isang refiller kapag ka nag-100. 2 refiller pag nagda-200 na. Kawawa naman yung refiller mo kapag ka wala siyang helper. Ang dami pong nire-refillan. Ngayon, yung delivery boy, tumutulong-tulong din yan sa pagbubuhat. Kasi deliver mo, tulungan mo yung 2 refiller doon. Refiller tsaka tagahugas magkaiba. Kasi marami siyang re-refillin Ngayon, yung isang delivery boy mo, sir, ang quota mo 100. So, yung 200 na binabanggit natin kanina na puhunan, ang tao mo doon dapat 4 na. Para hindi stress. Siyempre, madali lang sa kanila yun Yung 4 na tauhan mo, dagdagan pa ng isang delivery boy, 300 na ang deliver mo sa isang araw. Quota mo yun. Pag 6 tauhan mo, dapat ang delivery boy mo, ilan ang 400 bottles daily. 6 na tauhan. Sa isang water station lang to So, ibig sabihin, kung kada delivery boy, binibigyan mo ng tricycle. Tapos, binibigyan mo rin siya ng sarili niyang market para hindi sabog-sabog yung market. For example, ganito sir, ako may-ari ako ng water station. Siyempre, itong purok na to, itong buong zone na to, ako magmamarket dyan. Ako yung kukuha ng customer, ako yung magpapakilala na nagbebenta ako ng tubig. Ngayon, dahil may tauhan ako, may delivery boy ako, boy number 1, ito, ang quota mo rito 100 kasi may 100 families ako nakausap dyan. Ikaw lang ang mag-deliver dyan. Hindi pwede pakailaman ng ibang delivery boy yan. By area tayo. Para kung may reklamo sa area na yon, alam mo na kung sino yung tauhan pagsasabihan mo. Pwedeng na
Oo. So, area number 1, area number 2, area number 3, ganun. Huwag yung sabog-sabog. Kasi ako, ayoko yung pamamalakad na commission basis sa water station. Kasi pag binigyan mo ng commission basis yan, yung tricycle mo, magkakarera yan ng delivery. Take it slow. Kasi kapag nagkakarera na sa delivery yan, papayag ka ba, sir, for example, dalawa kaming delivery boy mo. Binigyan mo ko ng 5 pisong commission kada deliver. Customer din niya, may commission din siya. Eto, babagal-bagal. Uunahan ko yan. Nakaschedule siya pupuntahan yon. Yung tricycle mo para sa pumunta sa isang bahay. Lugi ka. Tapos ako naman, syempre, may 5 piso ko kada baba Aba, di syempre, hataw din ako. Kahit kumukota na ako, deliver pa rin ako kasi gusto ko mas malaking kitain ko ngayon. O anong nasisira? Tricycle mo. Pag nasira, sino makapagawa? Ikaw. Hindi naman yung delivery boy mo. Sir, speaking of tricycle, nagpo-provide din kayo na... Nagagawa kami ng sidecar. Ang ganda ng sidecar ko. hindi po kasama yung... Yung motor, pwede mong bilhin kay Wiltec. Pwede nga i-package. Kumbaga, bibilin lang po natin sa kanila. Oo. Kailangan kasi yung pang-deliver mo pag nakita... Ngayon, may piso down payment sila. Bigyan mo ako ng piso, bibili kita doon. Kasi sir, importante din yun pang-deliver mo. Presentable. Hindi na baling hindi masyado maganda yung building mo. Basta yung pan-deliver mo maganda. Kasi yung pan-deliver mo yung nakikita Ako ma'am, yung tubigan ko, hindi naman talaga ganun ka-presentable. Pero pag nakita mo yung pan-deliver ko, maganda naman. Kilalang kilala rin yun na ganun yung design. Balak din namin sir yun. Talaga may ligyan yung vlog-vlog. Pagka naitayo na yun, di ba? Collab tayo kung gusto mo. Pupuntahan ko kayo doon. I could do whatever na pwede kong maitulong to promote your business. Kaya kayo bumili dito sa akin. Sige, tulungan tayo na lumaki yung business mo. Kung maging tagumpay ka, edi masaya ako. Palagi ko sinasabi sa mga videos ko, ma'am, kung ano yung magiging success ng negosyo ninyo, that will be my success also. Diba? Kasi kung failure ka, failure din ako. Partner tayo business partner tayo. Nabankrupt ka, edi parang nabankrupt na rin ako. Pero pag maganda ang kita, kahit saan, pwede kwento mo. Masaya na ako nun. Kasi ang magmamana naman nun, ma'am, yung mga next generation ko na. Kasi madami rin po akong kliyente na talagang umangat ang buhay. Hindi ko naman kumbaga, sipag din naman nila talaga yun. Kumbaga, yung assistance ba, nandun Natutuwa ako, ma'am, yung mga comments sa YouTube, sa Facebook. Sir, 5 years na yung water station ko, 8 years na yung water station ko. Hanggang ngayon, kumikita pa rin. Ito pinapakain ko sa pamilya ko. May nag-comment nga kahapon 2 years na tong water station ko. So far, napakaganda po ng performance. Kasi ako, binabasa ko yung comment section ko. At sa akin, nagmamatter sa akin, lalo binabanggit yung brand ng water station nila. Nasaan na ba yun? Daming comment dito, tatakpan ng iba. Puro inquiry na iba. Ayan eto. Magdadalawang taon na kami, sir. Viva Adja Water Refilling Station, powered by Watermax. So far, very satisfied po mga customer namin. Okay. So, Ayan ang mga comments, sa DTI mo, may kasama kasi DTI. Hindi po kayo franchisee. Kasi pag nag-franchise po kayo sa akin, iba yun. Kasi hindi naman ako nagpapa-franchise. Pero kung talagang mapilit kayo, di pa franchising ko kayo. Gusto niyo akong bayaran ng royalty fee, walang problema. Kaya ikaw ba, binibigyan ka ng pera, tumatangi ka pa, di ba? 1 tons na lang hintayin natin. Oo, malapit na yung 1 tonner ko, ma'am. Kami gusto namin dalawa na. Basically, titignan namin, sir. Definitely package na yun. 9, okay. Akala ko hindi kayo tubig, sir. Pero papunta Hindi, sir, dalawa. Yelo tsaka tubig. Parang sila, tubig din sila, tapos mag-yelo. Mag-yelo na muna ako sa... Mag-yelo ka muna. Gusto mong kunin yung parating ko, no? Marami kasi akong parating, sir. Actually, pinag-aaral ako po. Itong dalawan. 300 lang daw kasi ang difference. Baka bibigyan nyo pa ng isa 2 tons. Mag 3 tons ka, di okay pala, settle down tayo. In 1 month, sir, may ka na, 3 tons. Parating na yung akin Sa inyo na yung single pace, ma'am, ha? Anong gusto mo? 2 tonner. Kasi konti lang diferensya. Yung size naman, halos parehas lang. Pero yung capacity malakas. Kapag laundry business, ma'am, kailangan mo talaga maganda pwesto. Kasi ito, ma'am, kailangan naka-display talaga. Pero itong mga yellow water station, hindi kailangan yan. Kasi services naman yan. Itong laundry kasi, pinupuntahan to ng mga tao. Yung sila mismo yung nagsiself na magpapalaba, ayan, okay yan. Expertise mo nga po yung... Hindi, nakapokus lang. Hindi ko naman sasabihin hindi kami expert sa yellow. Of course, yellow lang din naman po yan. Kasi matagal na kaming may yellow business. Kaya sabi ko, ma'am, puntahan na lang natin. Diba sir, sabi mo kanina, yung 2 machine, free installation na rin? Lahat, pre-installation lahat. Kasi yung sa inyo, ma'am, parang papadamahin kayo sa mura tapos hindi kasama installation. Tama? Oo, sir. Di ba? Oo, kasi ang mahal din ang binayaran sa installation. Pag sinabi namin package, package talaga, kasama installation. Kami, ma'am, pag sinabi namin, ito presyo namin, 700 something yun, di ba? Yun na yun, package na yun. Mauna na po kami. Opo. Malayo-layo pa. Wala pong problema pa, ma'am. Magkita-kita po tayo sa susunod na kabanata. Thank you. Power!
Kapag ako delay, sir, babayad ako sa'yo ng 5% every day. Pag bumitaw ka ng pera sa akin, sir, may resibo naman tayo. May kontrata. Ano po yung payment scheme na pwede natin gamitin? I-online mo sa akin, send a screenshot, i-acknowledge naman namin yun, sir. Once na na-receive namin yung payment. Saan niyo po kami napapanood? Sa YouTube. Hindi lang palakasan ng production ng basihan ng 5 versus 4. Same horsepower, same electric consumption, same water consumption. Mas matipid lang to ng onte. Pero nakapag-produce ka ng dalawa sa loob ng isang oras. Imagine nyo po, kung ang electric bill mo rito, 10,000, isang buwan, dito 5,000 lang. Sa negosyo ng tubig, the more na lumalaki ang makina, the more na nagiging efficient.